Amen. So, welcome din natin. Kanina nakaaya sila Sister Connie, Brother Obed. Welcome. So, start na tayo sa ating ito yung actually this is our last lesson. 6 lessons lang naman pong discipleship training program nito. And then next week siguro magkakaroon lang tayo ng parang exam, written exam. Kung ano ba yung mga learnings natin from lesson 1 to 6. So ano ba yung mga nakuha natin o naintindihan natin o nakuha nating mga learnings. So yun ang exam natin next week. So this is our lesson. So start na tayo sa lesson 6. Pero before we bago tayo mag-start, so review lamang tayo. Share ko lamang yung PowerPoint. Okay. So reviewin lang natin yung 5 lessons na natin. Nadaanan natin o napag-aralan natin. So ano ba yung natutunan natin? Pwede bang yung lesson 1, the door to a new you. Ano ba yung natutunan natin dito? The door to a new you. So sinong gusto mag-share? So si Hana. Hana, pwedeng ba yung 1 and 2? Ayun po. Bali po yung sa The Door to a New You. Tinuturuan pa tayo nito na ma-develop yung characters natin bilang bagong mga nakatanggap na po at bilang bagong disciples ni Lord. So may mga tools po na itinuro sa atin, yung paggamit nga po ng Bible, yung mga experiences, mga trials natin, and also yung Holy Spirit po. And also meron din po tayo mga choices na dapat na piliin lagi at lagi po natin dapat na gamitin. Katulad po ng mga what we think about, tapos depende po sa mga circumstance, sa moving ng Holy Spirit, and then of how we respond to the circumstances po. Yun po yung sa The Door to a New You. Okay. So the door to authentic relationship. Ano ba yung learnings natin dito? Si Nat. Nat, ano yung natutunan mo dito to the door to authentic relationship? So nung tayo nakakilala kay Lord, di ba? Ano yung gusto sa atin ni Lord? Ma-develop. Ay, magandang gabi po. Ayan. Yung sa akin po, Pastor, yung sa The Door to Authentic Relationship, natutunan ko ng ibig sabihin po pala ng authentic, opo. Real relationship, yung honest, sincere. In short, wala pong pagkukunwari at true feelings and emotions po. Tapos meron po dun na discuss about 5 building blocks po of genuine relationships. Authenticity, number 1, courtesy, mutuality, at sa mutuality po may 3 kinds din po pala ito. Mutual encouragement, mutual honoring, mutual accountability, at yung pang-apat po, hospitality, and last po, unity po. So yun po yung sa authentic relationship po, Pastor. Amen. Thank you, Hannah. Thank you, Nat. Sa the door to greatness. So, gusto ng ano ba yung greatness in the kingdom of God or in the eyes of God? Ano ba yung natin dito? Natutunan natin dito. Paano ka ba magiging great in the eyes of God? So, sino gustong sumagot? Sister Nikki? Nami-miss na natin ito, Sister Nikki, sa pagka-church. I miss you too, Pastor. Siguro sa Sunday, makikita ka na namin. Opo. Yung sa lesson 3 natin, Pastor, yung sa The Door to Greatness,
ma-achieve natin yung greatness in the sight of God or in the eyes of God when we serve others and at the same time serving God. And when we serve others, hindi lang yung serve lang, kundi we serve others unselfishly. And when we serve others unselfishly, marami siyang magiging epekto sa buhay natin. It will create joy in our life. It will improve our relationship with others. It will also make our life more meaningful. And when we serve others unselfishly, it will leave us a legacy. And yun din po, we are here to serve. We are not here to be served. Yun po. Amen. Thank you, Sister Nikki. So, the door to greatness is serving. So, tayo ay tinawag ni Lord, hindi para paglingkuran, kundi para tayo ay maglingkod. So, the door to abundant blessings. So, sino ang gustong mag-share dito? Paano ba natin makakamit yung abundant blessings from the Lord? So, ano yung pinaka-key dito? Sino gusto mag-share? Sister Chloe, baka gusto mo mag-share? The door to abundant blessings. Yung sa pastor, yung sa the door to abundant blessing po. Well, diniscuss po dun, pastor, yung about dun sa yung sa 7 biblical promises po and generosity. Bali, meron po doon yung sa yung number 1 po doon, yung God promises good thing that will happen to us. Tapos yung pangalawa po, yung pangalawang promise po ni Lord na God promises to that his children will be blessed. And then yung number 3 po, he promised that he will bless our work and our businesses. And then yung number 4 po na God promises yung my influence will increase. And then yung number 5 na promise po ni God is yung to meet all our needs po. Yung pang-6 promise po niya is that he will multiply what I give him. And then yung number 7 po, na promise ni God po, that my giving is stored up in heaven. Yun po yung sa door 4. Thank you, Sister Chloe. So, ang daming promises ni Lord, no? So, yung key to abundant blessing ay yung generosity. Pagka pala tayo naging generous, tayo ay nagtatanim, sigurado tayo ay aanit, tayo umani. So, different kinds of blessing ang marireceive natin from the Lord. So, walang nalulugi sa mga nagtatanim. And lastly, the door to your eternal legacy. So, sino gustong sumagot dito? The door to eternal legacy. Tawagin natin si Justin. Nandiyan ba si Justin? Pastor, sa ano po? Ate, the door to your world po. Yan po ba yan? The door to your eternal and then to a new world pala. Mali ako. Tama yung sa iyo, Justin. Wait lang po. Sige. Kunin mo yung notes mo. Ito pala ang legacy. Ito yung lesson natin ngayon. Nagkamali ako na. So sabi po sa The Door to Your World, dapat po tayo maging agent of mercy. Hindi po sa paraan ng, bukod po sa paraan ng financial, meron pong binigay dito na iba't ibang principles po, katulad ng pagbibigay ng time and attention sa ibang tao, and ay po, don't be offended by their sins and many more po. So meron po tayong mga iba't ibang opportunities para magpakita ng mercy sa ibang tao, and dapat po nating i-grab yun.
And yun po yung way para ma-represent natin si Jesus sa world. And the best way to represent Jesus to the world is to show mercy and love to other people. Ayun po. Amen. So yung lesson 5 natin, the door to your world. So pagpapakita natin ng mercy and kaya doon yung bigyan natin ng time and attention yung ibang tao, pagbibigay natin ng mercy. So yon. And etong thank you Justin. So ang ating lesson today, last lesson natin, session 6, the door to your eternal legacy. So tayo bilang mga tao, siyempre gusto natin ng legacy, di ba? Bilang mga magulang, bilang mga anak, siguro meron tayong mga legacy na gusto nating iwanan. Kumbaga, doon tayo makikilala yung legacy. Pero yung mga legacy na yon ay pangmundo. Pero ano ba yung pinakamagandang maging legacy natin? Yung eternal, the door to your eternal legacy. So, ang key dito ay sa ano ba yun, paano natin makakamit yung eternal legacy? Alam nyo, meron talagang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Bakit ba nagpunta rito si Lord? Bakit ba siya nagsakripisyo, nagbigay ng kanyang, nialay niya yung kanyang dugo, yung kanyang buhay? Para ang tao ay, kumbaga from the kingdom of darkness, ay mailipat natin sa kingdom of God. So yun talaga yung purpose ng Panginoon. So tayo bilang mga nakakilala, we have an obligation. We have a duty to be fulfilled. Ang pinakamahalaga kasi na iniutos sa atin ng Panginoon, of course maraming commandment ang Lord, pero ang talagang binigyan niya ng diin, bago talaga siya umakyat sa langit at makita naman natin during his ministry, talagang ang mga tao talagang nasa ilalim ng kingdom of darkness eh. Makikita natin nyo kung bakit ba si Lord nagpapalayas ng mga masamang espiritu, nagpapagaling siya ng may mga sakit karamdaman. Lahat ito ay gawa ito ng kasalanan eh. So nakita natin na nung dumating ang Panginoong Hesukristo, pinalayas niya yung mga masamang espiritu, nagpapagaling siya na may mga sakit karamdaman at kung ano-ano pa yung ginagawa niya. So ibig sabihin dumating na yung yung paghahari ng Diyos. At itong paghahari ng Diyos ay dapat nagpapatuloy. At sino ba yung magiging instrumento upang ang Diyos ay maghari sa buhay ng isang tao ay tayo yung gagamitin ng Panginoon. So alam natin na ang isang tao na wala pang pagkakilala kay Kristo ay alam natin na sabihin na natin na nandun siya sa tinatawag natin na kapahamakan. Kaya nga ang ano nga sa atin dito ni Lord sa ay ma-transfer natin from the kingdom of darkness to the kingdom of light. So sabi nga rito sa Mark chapter 16 verse 15, ito talaga yung eternal legacy na talagang dapat ay makakamit natin kung gagawin natin ang mga bagay nito. Una-una, sabi rito, Mark chapter 16 verse 15, pwede mong basahin, Sister Connie, may ka? Pwede mong basahin? Then Jesus said to them, so wherever you go in the world, tell everyone the good news. So sabi rito sa Mark chapter 16, then Jesus said to them, so wherever you go in the world, sino ba ang kinakausap dito ng Panginoon? Ang kanyang mga disciples. So sabi rito, we have to go. Talagang makikita natin yun na talagang tayo dapat talaga na hindi tayo naghihintay sa loob ng iglesia on the four corners of our church na mayroong
dumating na para magsambat, magpuri sa Panginoon. Merong mga dumadating na mga ganon, pero bihira yon. Pero talagang ang tawag sa atin talaga ng Panginoon is for us to go to the world. Talagang tayo ay hahayo. At ano ang gagawin natin? Tell everyone. So hindi na tayo mamimili. Tell everyone the good news. Sino ba ang good news? Ang Panginoong Hesukristo. That is the good news, is the gospel. Matatagpuan natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, di ba? That Jesus Christ died and on the third day, He was risen from the dead. Yun ang good news na si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na muli. So ito yung talaga yung pinagagawa sa atin ni Lord at kung magagawa natin to, talagang ito ay masasabi natin na eternal legacy natin sa langit. So we have to tell everyone the good news. So wala na tayong pipiliin dito. Sabi rin dito sa Acts chapter 1 verse 8. Si Brother Obed. Nandiyan ba si Brother Obed? Daddy, tawag ka. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the endmost and to the end of the earth. So sabi rito ng Panginoon, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So when the time we receive Jesus, we receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit is sabi nga doon ang nagbibigay sa atin ng power, boldness, courage to become a witness. Kung wala yung Holy Spirit, talagang mahirapan tayo. So yung Holy Spirit, ang trabaho na yun, talagang bigyan tayo ng boldness, courage, power to become a witness. Pagka sinabi natin na witness, tayo ay saksi. Saksi tayo ni Kristo. So pagka sinabi natin na tayo ay saksi ni Kristo, ano ba yung ginawa sa atin ni Kristo sa ating mga buhay? So dapat doon, ano ba yung, sabi nga doon, ano ba yung ating nakita, ano ba yung ating narinig, ano ba yung ating naranasan patungkol kay Kristo. So ito yung ating mga experiences about Christ na naranasan natin at ito yung i-share natin sa kanila. So tayo ay magiging witness, tayo ay magiging patotoo. So di ba sa pagkakasi sa witness ay iba yung attorney . Di ba ang trabaho ng attorney is to present evidence. So magpe-present siya ng evidence. So hindi naman tayo tinawag ni Lord na maging attorney, mag-present tayo ng evidence na si Kristo tayo ay Diyos. So tayo ay maging witness. Tayo ay magiging ako minsan kasi naging witness na rin ako sa isang legal proceedings . Sabi lang sa akin ng attorney, ako yung naging witness. Ano ba yung nakita mo? Ano ba yung narinig mo? Ano ba yung nasaksihan mo? Yun lamang. Wala kang ibang gagawin. Kundi kung ano yung talagang nasaksihan mo, narinig. So ganun din tayo. Ano ba yung nasaksihan natin kay Kristo? Ano ba yung ginawa ni Kristo sa buhay natin? Yun lang naman, ipapatotoo natin yun sa kanila. At wala yung halong walang halong pagkukunwari yun. Walang halong pagsisinungaling yon, walang halong kung ano talaga yung naranasan natin kay Kristo, ano ba yung dating buhay natin, ano yung buhay natin ngayon, ano ba yung mga ginawa ni Kristo sa buhay natin, yun ang witness. So kaya pagka nagsasalita ka, nagiging witness ka, talagang may power kasi naranasan mo .
Hindi ka kumbaga ano ba 'yun? Hindi ka nagsisinungaling, 'di ba? So kung ano talaga 'yung naranasan mo kay Kristo, talaga 'yun lang naman talaga sasabihin mo. So ibig sabihin, may ginawa si Kristo sa buhay natin. So yun yung witness. At dito sa Matthew chapter 4 verse 19. Kay Miko. Ito, kabe-birthday lang. Matthew 4:19. Jesus called out to them, "Come, follow me. I will show you how to fish for people." So ano nakita natin dito? Jesus called out to them, "Come, follow me. Sumunod kayo sa akin. And I will show you how to fish for people." So a true follower of Jesus is they fish for, nagiging fish for people. Ibig sabihin, ang tunay na follower, pagka sinabi kasi nating follower, tagasunod ni Kristo. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, nangingisda ng tao. So, diba? Follow me and I will show you how to fish for people. So, ibig sabihin, lahat naman tayo follower ni Christ, di ba? Tayo lahat ay tagasunod ni Kristo. So, kung tayo talagang tagasunod ni Kristo, meron tayo dapat na gagawin. At ang gagawin natin ay mangingisda tayo ng tao. So, hindi pwede na ikaw ay isang follower ni Christ, pero hindi tayo nag-a-attempt, hindi tayo nag-share ng ating mga patotoo, hindi tayo parang wala tayong burden for the lost souls. So, dapat kung follower talaga tayo ni Christ, ay talagang mangingisda talaga tayo. At dito nga, balik ko lamang sa Acts chapter 1 verse 8, yung idea ng in Jerusalem, my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria. Kung makikita natin yung Jerusalem, ito yung malapit sa atin Diba? Mga loved ones natin, Judea, so lumalayo, and saka yung Samaria and to the ends of the earth. So, saan pa tayo magiging witness? So, kung tayo yung mga estudyante, magiging witness tayo sa mga kapwa natin mga estudyante. Kung sino yung nasa paligid natin. Basta yung Jerusalem, mga loved ones na yan. Sigurado na yan. Yung Judea natin, Samaria, at saka to the ends of the earth natin, palayo ng palayo yan. So, ano ba saan ba tayo dinala ni Lord? Halimbawa, nasa isang company ka, so kaya ka nandun sa isang company na yon, hindi lang para magtrabaho. Nandun ka dahil para abutin mo yung mga tao na nakakasalamuha mo. So dapat nagpapatotoo ka sa kanila, nagiging witness ka sa kanila kung ano ba ang ginagawa sa iyo ni Kristo. So nakakalungkot na halimbawa kung ikaw ay isang estudyante na hindi mo man lang na-attempt na ipakilala si Kristo sa kanila. Kung ikaw naman ay isang tatrabaho sa isang company, nakakalungkot 'yon na hindi man lang natin na ipahayag yung si Kristo sa kanilang mga buhay. So, yun ang natin, to become a witness. Tsaka sa ating mga mahal sa buhay, sa may mga gathering, especially today, may mga Christmas gathering, so may mga reunions yan. So wag natin sayangin ang pagkakataon, yung pagkakataon na makapag-share tayo ng gospel to them. Lalo na ngayon, time ng social media, di ba, sa chat group. Kami meron kaming chat group na Hernandez Clan. So doon sa Hernandez Clan, so yung ating mga pre-talk minsan isinishare ko doon.
Yung every Sunday natin na online streaming, sineshare ko doon sa chat group. At pagka nakakakita ako ng mga pagkakataon na maganda for salvation, sineshare ko sa kanila. So, hindi ko kumbaga hindi ko sinasayang ang mga pagkakataon na maabot sila sa mga ganitong mga pamamaraan katulad ng social media. Kagaya ngayon, 'di ba, sa Facebook siguro maganda mag-share tayo ng Word of God sa Facebook. Siguro ang daming makakabasa niyan, especially when it comes to salvation. So pag kami nakita tayo na maganda na siguro magandang i-share natin. Huwag natin aksayahin yung mga pagkakataon for us to become witness sa panahong ito na merong, sabi nga, may mga technology. Aside from yung mga personal encounter natin sa kanila. So the best pa rin yung personal encounter, pero yung technology pwede rin naman natin na gamitin. Nabe-bless ka ako kay sino ba friend sa inyo ni Brother Nestor Gonzales. Araw-araw nagpo-post siya At nakaka-bless siya dahil marami siyang nami-meet sa labas, mga tao, nami-meet niya, minsan nami-meet niya sa kalye, nami-meet niya sa loob ng subdivision, nami-meet niya sa tindahan. Talagang nakukuha niya na mag-share ng ng gospel. So na-share niya 'yon sa sa Facebook with permission, sabi nga niya, with permission. So maganda mga pagkakataon. Ako din naman nakakapag-share ng kaya lang hindi ko nga nakukuha yung kuwanan ng picture. Siguro next time kukuha na rin ako ng permission na pwede bang ganon para lang pang-encourage lamang sa bawat isa. So yon. Matthew 4:19. So nadaanan na natin. So ito yung ating key verse. Pwede pakibasa mo, Mariel. Nandiyan ka ba? Pastor, nasa lang po siya, may kausap siya doon sa kabilang Amen. Okay. Ay ko na rin, Sister Chloe ulit. Sige po. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. So meron tayong hope, no? Meron tayong pag-asa talaga na inaasahan. And sabi nga rito, always be prepared. Always be prepared to give an answer. Sa mga nagtatanong, ano ba yung talagang inaasahan talaga natin? Pakibasa mga ulit ito sa Tagalog, Sister Chloe. Yun din yun. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen. Sabi rito, igaling niya si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa. Sabi, handa ro tayo. Sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa. Talagang punong-puno talaga tayo ng pag-asa na nasa atin, at ang pag-asang iyon ay yung ating Panginoong Hesukristo. So yun ating key verse. So ito yung tanong. 5 truths to give you confidence to share. Sabi nga rito, our hope. Ano ba yung 5 truths o 5 katotohanan na magbibigay sa atin ng confidence na i-share yung ating pag-asa? Diba sabi dito, lagi tayong maging handa na sagutin ano ba yung ating inaasahan, ano ba yung ating pag-asa. So, sabi rito, 5 truths to give you confidence to share our hope. Ito yung dapat nating makita
Kasi ito yung dapat magbigay sa atin ng confidence na mag-share ng ating pag-asa. Mag-share ng ating pananampalataya. Pagka natutunan natin to, I pray na magbigay ito sa atin ng confidence o ng tiwala sa ating mga sarili. Bakit ba kinakailangan nating ipahayag yung ating pag-asa na nasa atin? So, number one, everybody has the same longing I do. So, basahin natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ikaw na bumasa tayo. No, 11. He has planted eternity in the human heart. Basahin mo na rin sa Tagalog. At lahat ng ito ay itinakda ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Amen. So, sabi rito ay ang lahat ng tao ay mayroon siyang pagnanais na malaman ang hinaharap. Deep inside in, meron siyang mga dreams. Sabi nga doon, meron siyang mga desire, meron siyang mga longings, meron siyang mga pagnanais sa kanyang puso na ito inilagay ng Diyos sa puso niya at ang tanging makakasagot lamang ng mga hangarin na ito ay ang ating Panginoong Jesus. So meron talaga siyang longing na hinahanap sa kanyang puso, may hinahanap siya sa kanyang sarili. Na ang tanging makakatugon lamang ng mga pagnanais nito na malaman ang hinaharap ay ang ating Panginoong Hesukristo ang tanging lang makakatugon nito. So may ganyan ang tao. Ano ba yung naghihintay sa akin sa hinaharap? So nagtatanong siya. So meron siyang longing na malaman ang mga bagay na yon. So at ang makakasagot lamang talaga naman noon ay ang ating Panginoong Jesus. So kung may papakilala natin ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, ay masasagot yung mga ninanais ng kanyang puso na mga na sa mga hinaharap na mga pagkakataon. Number 2, everybody has the same questions as I do. Pwede ba pakibasa mo, Sister Webb? Yet none of us can ever fully understand all He has done, and He puts question in our minds about the past and the future. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. So yung kanina Ecclesiastes 3:11 sa NLT, ito naman sa CEB. So sabi rito, He put question in our minds about the past and the future. Sa Tagalog, hindi talaga natin maunawaan ang mga ginagawa niya mula nung simula hanggang wakas. So makikita natin dito na ang tao ay may mga katanungan sa kanyang isip o meron siyang katanungan sa kanyang puso. Ang pwedeng maging katanungan niyan ay who am I? Pwede ring maging katanungan niya is what is my purpose in life? What is the meaning that happened to me? So ano ba yung purpose ng buhay? Marami siyang mga katanungan sa buhay. Halimbawa, pagkatapos nitong pag ako'y namatay, saan ba ako pupunta? So, saan ba pupunta ang kaluluwa? Meron ba langit? Meron ba talagang impyerno? So, bakit ba hinayaan ng Diyos na ang tao ay magkasala sa Garden of Eden? So, ang tao ay maraming mga katanungan.
sa buhay. Talagang sabi nga rito, hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa. Pero ang Bible ay merong kasagutan sa lahat ng katanungan. So, ito ay magbibigay din sa atin ng confidence na i-share sa kanya yung mabuting balita para masagot yung kanyang mga katanungan. The same things na magbibigay din ito ng confidence sa ating na i-share ang magandang balita sa kanya dahil meron siyang mga longing sa kanyang puso. Meron siyang mga ninanais sa kanyang puso. At alam natin na ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakamit ng mga ninanais. The same thing, ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakasagot sa lahat ng mga katanungan natin sa buhay. Ang mga tao, maraming katanungan. So yan, magbibigay sa atin ng mga confidence yan for us to share our hope to them. Number 3, Sir Nicky, pakibasa mo nga. Number 3, most people don't really know what they believe. 1 Corinthians 14:33, God is not a God of confusion, but a God of peace. Amen. So number 3, most people don't really know what they believe. So God is not a God of confusion, but a God of peace. So ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkakagulo, kundi Diyos ng kapayapaan. So kung titignan talaga natin, maraming tao ay kumbaga most people don't really know what they believe. Hindi talaga nila nauunawaan bakit sila nananampalataya doon sa ganong paniniwala. Katulad halimbawa ng may kaibigan kami, nagtrabaho siya sa Saudi Arabia at dahil may favor ang mga Muslim na Pilipino sa Saudi Arabia, nag-Muslim siya. So talagang hindi niya nauunawaan. Kumbaga, pumunta siya sa isang relihiyon, hindi niya nauunawaan, kundi nagpunta siya sa isang relihiyon just to have some security. So, hindi talaga niya nauunawaan ano ba yung kanyang pinaniniwalaan. Katulad din naman, pag may nakakausap tayo mga tao at ino-offer natin ng salvation, minsan sinasabi nila, hindi na ako aalis dito kasi ito yung nakagisnang ko, dito na ako mamamatay. Although alam ko na merong mga sablay sa aming paniniwala, pero okay na rin kasi ito na yung pinamana sa aming pananampalataya. So, alam nila kasi nakakarinig din naman sila ng salita ng Diyos, di ba? Halimbawa, alam nila na yung mga idols, halimbawa, pero pinagbabawal ng Panginoon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nagtutuloy pa rin sila. Kasi yun na yung nakagisnan nila na pananampalataya. So maraming tao ay sabi nga doon, hindi talaga nila, most people don't really know what they believe. So dahil dito, pwede nating ipaliwanag talaga, i-share talaga sa kanila yung mabuting balita. Kasi sabi ng iba, ang relihiyon daw ay pare-parehas lamang. Ang lahat ng relihiyon pare-parehas lang. Pero sa atin, dapat hindi tayo papayag doon na ang relihiyon ay pare-parehas lamang. Kasi, halimbawa, si Kristo. So sa atin talagang si Kristo yung yung pananampalataya kay Kristo ang ating way to salvation, by faith in the Lord Jesus Christ. So sa ibang relihiyon ba, yun din ba yung pananampalataya nila kay Kristo? Kasi 'di ba,
si Kristo ay tao lamang sa kanila, si Kristo ay propeta. So ibig sabihin lamang ang relihiyon ay hindi pare-parehas. So sa iba ang salvation ay by work, sa atin ang salvation ay by faith. So kasi minsan sinasabi ng iba ay pare-parehas lang naman ang relihiyon eh. So bakit pa ako mag-change ng religion? So when it comes to Trinity, tayo naniniwala tayo sa Trinity, di ba? The God, the Father, the Son, one God in three persons. Yung iba hindi naniniwala sa Trinity. So hindi tama yung na pare-parehas lang naman ang relihiyon. Iisa lang naman ang pupuntahan natin. So sa ganyang aspeto, ang maraming tao ay hindi nila alam. Kumbaga, kung ano ba yung talagang kanilang pinaniniwalaan. So, pwede nating magbigay ito ng kumpiyansa sa atin para talagang ipaliwanag natin sa kanila o magbigay ng lakas ng loob sa atin para talagang i-share sa kanila yung mabuting balita, yung pag-asa natin na para talagang maintindihan. I pray na tayo naintindihan natin yung ating pinaniniwalaan, na talagang hindi na tayo mababali sa ating pananampalataya. Kasi may nakikilala tayo ng mga Kristiyano, minsan nabali eh. Nabalitaan natin na andun na sa isang relihiyon na yung kanilang leader ay nagmumura. So may mga ganong mga aspeto. So, tayo dapat maging malinaw na sa atin ano ba yung ating pinanampalatayaan. Na ang ating pananampalataya ay kay Kristo lamang. Talagang not by works but by faith in the Lord Jesus Christ. Yun ang talagang pinanampalatayaan natin. Na naniniwala tayo sa Trinity. So maraming tao, hindi nila alam yung kanang tayo sa pananampalataya. Kumbaga, pupunta sa isang relihiyon just for the convenience, tapos lilipat na naman dahil na gusto lang nila. So maraming ganyan. Kaya dapat ito magbigay sa atin ng kumpiyansa to share to them our hope. Kasi firm yung ating tayo. At maraming ang tao ay naguguluhan sa kanilang pananampalataya. So, dahil sila'y naguguluhan, maganda na ma-share natin at magbigay ito ng confidence sa atin na ma-share yung ating paniniwala sa kanila. So, number 4, nandiyan ba si Brother Alan? Yes, Pastor. Sige bro, pakibasa mo. Romans 3:23. Sige bro, pakibasa mo. Wala yata. Badala. Yes, Pastor. Romans 3:23. Okay, sige. Hindi namin narinig. Baka nakamute ka kanina. Anyway, ito, basahin ko na. So, sabi rito sa number 4, ano ba yung another facts, di ba? Na magbibigay sa atin ng confidence to share our hope. So number 4, anyone can be saved if I listen for the key to their heart. So Romans 3:23, yes, all have sinned, all fall short of God's glorious ideal. So dito, alam natin na ang lahat ng tao ay nagkasala. At dahil nagkasala, so lahat tayo dumaranas ng mga pain,
Dumararanas tayo ng mga hurt. So meron yan eh. Ang bawat tao mayroong pain, may hurt. So sabi nga rito, yung key, yung susi, ay dapat, yung key ay sabi rito, ito yung mga unmet need or hidden hurt. So yun yung key. Unmet need or hidden hurt. So ang lahat ng tao ay meron ito. Kung siguro kakausapin lamang natin ang bawat tao, meron talaga silang mga meron talaga silang mga dala-dala. Especially lalo na yung siyempre doon sa mga unbeliever, di ba? Meron talaga silang mga hurt, unmet need, and hidden hurt. So dahil ang tao ay meron nito, siguro ito rin yung magbigay sa atin ng confidence na i-share sa kanila yung ating pag-asa para ma-meet yung kanilang mga need at para ma-meet yung kanilang mga, sabihin na natin, na mga hurt sa kanilang mga puso. Alam nyo, maraming tao ang tumanggap sa Panginoon because of the suffering, because of the problems, because of the suffering. So maraming tao ang So kung talagang ma-share lang natin ang Panginoon sa kanila, talagang makikita natin na talagang sabi nga doon, tatanggap sila sa ating Panginoon. Kasi si Lord lang naman talaga ang kung titignan natin, ang makakatugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Mga hurt and need natin, ang Panginoon lamang. Ang bawat tao, meron yan. So kaya kailangan magbigay ito sa atin ng confidence na i-share natin si Lord sa kanila. And number 5, ito na yung huli. Sino pa? Si Brother Elmer. Bro, pakibasa mo nga. Number 5. For the Holy Spirit, God's gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to be love them and enjoy being with them. If you will stir up their inner power, you will never be afraid to tell others about our Lord. Amen. Basahin mo sa Tagalog. Pastor. Ito. Bro, pakimbasa. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Amen. Amen. So sabi rito, people have excuses. Ano ba yung mga excuses natin? Siguro excuses natin ay, Lord, hindi naman ako sanay magsalita eh. Parang si Moises lang, no? Parang si Jeremiah lang. Lord, hindi naman ako sanay mag-share ng gospel eh. Lord, natatakot ako eh. Yan ang mga excuses natin, di ba? Bakit hindi tayo nakakapag-share? Lord, nahihiya ako. So, dito, sabi nga rito, but we have the God's Holy Spirit and the truth. Meron tayong banal na espiritu. So, ano ba yon? Sabi rito, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng ibig at disiplina sa sarili. Kaya sabi rito, huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, magbigay ito ng confidence sa atin na mag-share ng ating pag-asa kahit tayo sabihin na natin na mahihiyain, hindi tayo marunong magsalita, pero may banal tayong espiritu eh. At yung espiritu na yun, banal na espiritu,
Yan ang, sabi nga doon, magbibigay sa atin ng boldness para mag-share ng gospel. Sabi nga ni Lord, di ba, sa Bible, ibibigay ni Lord yung salita sa atin sa panahon na kailangan natin ito. Hindi tayo marunong mag-share, yes. Pero on the time na tayo ay mag-share ng gospel to other people, ilalagay ni Lord yung salita. Bibigyan niya tayo ng tapang para ipahayag lang natin yung mabuting balita. Actually, sabi nga, we will become a witness. Share lang naman natin kung ano yung naranasan natin patungkol kay Kristo. So, yan yung 5 bagay. Sabi nga dito, 5 truths to give you confidence to share our hope. So, ito ay magbigay sa atin ng confidence para i-share yung ating pag-asa. Unang-una, ang bawat tao ay merong pagnanais sa kanyang puso at si Lord lamang ang makakatakbo nito. Number 2, ang bawat tao ay may mga tanong at si Lord lamang ang makakasagot nito. Ang mga tao ay hindi talaga nila alam ang kanilang pinaniniwalaan. At dito may papaliwag natin sa kanila kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan natin. Ang bawat isa, number 4, ang bawat isa ay merong key to their heart. Ito yung mga unmet need. Ito yung mga pain in our pain sa heart ng tao at si Lord lamang ang makakasagot nito. Makakahilom nito. Number 5, ang mga tao ay may mga excuses. Minsan may excuses tayo. Pero we have the Holy Spirit. Siguro wala naman tayong kakatwiran na kay Lord. Diba? Lord, mahihain ako. Hindi ko alam eh. May Holy Spirit ka nga. Binigay nga sa'yo ni Lord. Power. Ang kailangan mo lang talaga is i-share mo yung iyong naranasan kay Kristo. Talagang kailangan mo lamang gawin, magpagamit ka sa Lord. At si Lord ang gagawa. Si Lord ang mangunguna sa iyo. So, yun yun. So, sabi nga rito, kanina, ito naman, merong 5-step in sharing your faith. Kanina is what, di ba? Ngayon naman is how. How to share our faith. So, 5 rin ito. 5 steps in sharing your faith effectively. So, paano ba natin i-share yung ating pananampalataya? So, how? Paano? So, number 1 is we have to live it. So, number 1, live it. So, nandiyan ba Sister Babes? Wala po, Pastor. Sino? May kasama ka ba dyan? Bea po, Pastor, ito. Si Bea na lang. Sige po. 1 Peter 2 verse 12. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God. Ito, napaka-importante talaga nito. Ito number 1. We have to live it. Sabi nga dito, be careful to live properly. When we say properly, we live according to the will of God among your unbelieving neighbors. Diba? So, yung mga kapitbahay natin na sabihin na natin, unbelieving neighbors, talagang tinitignan tayo nila. Yung mga kaibigan natin na sabihin na natin na hindi pa nakakakilala kay Lord, tinitignan nila tayo. Paano ba tayo namumuhay? Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God.
So, ibig sabihin, talagang isa pamuhay natin yung ating pag-asa. Dapat merong joy, meron tayong tinatawag na peace sa ating mga buhay. Kumbaga parang maging buhay tayong patotoo. Live it, isa pamuhay talaga natin. Ibig sabihin, kahit may problema ka, may joy ka pa rin. Kahit may mga pangangailangan ka, meron ka pa rin peace. Makikita nila yon. Kasi halimbawa, pagka may problema ka, lagi ka nakasimangot. Tapos kung may pangangailangan ka, makikita nila, tumatakbo ka sa Bombay. Sa tingin nyo ba, na isa sa pamuhay natin ang ating pananampalataya? Sa tingin nyo ba, pagka nag-share tayo ng ating faith sa kanila, ay pakikinggan nila tayo? Di ba hindi? Paano nila tayo pakikinggan? Pagka isinasapamuhay natin yung ating pag-asa. Pagka nakita nila na, oy, kahit may problema to, may ngiti pa rin sa kanyang labi. O kahit may sakit karamdaman ito, makikita natin may kapayapaan pa rin sa kanyang puso. So talagang sinasapamuhay natin yung ating pag-asa. Kaya kumbaga talagang tinitignan nila na tayo kung paano tayo talaga sasabihin noon na mamumuhay. Sabi nga is, we have to walk the walk and we have to talk the talk. Yun talaga tayo. Talagang isa sa pamuhay natin ang ating pagiging disciples. Sa pamuhay natin, of course, wala naman talagang perfect. Diba? Hindi naman tayo, kahit nga si perfecto, hindi pa rin siya perfect eh. Kahit nga si Justo, hindi pa rin naman talaga siya talagang husto sa nagkukulang pa rin naman talaga siya eh. So wala namang perfect at wala namang talagang perfection is in heaven. Pero dapat ang isang disciples ng Panginoon ay talagang hindi naman tayo pwede na pagka nagagalit tayo ay sumisigaw tayo tapos maririnig ng mga kapitbahay, di ba? So hindi tayo magiging magandang patotoo. No? So dapat meron tayong mga self-control. Yes, nagagalit tayo. Pero dapat may mga self-control tayo. Dapat iniingatan din natin yung ating pagiging tayo bilang mga Kristiyano. Dapat talaga isinasapamuhay natin ang mga bagay na ito. So, we have to live it. Pagka tayo ay talaga isinapamuhay natin ito, talagang hindi tayo mahihirapan na dalhin natin sila sa pananampalataya. Kumbaga, they will give honor to God. Talagang pagka nag-share ka ng gospel to them, talagang may power agad. Dahil nakita nila sa pamumuhay natin. So, kaya ito yung number 1 eh. We have to live. Sabi nga doon, yung ating pag-asa sa buhay. Halimbawa, katulad nga ng mga karanasan ng ating mga kapatiran na nilait na, inalipusta na, pero ang sinusukli pa rin pag-ibig at pagmamahal eh. So doon natin makikita na so magtataka sila. So bakit ganon? Nilalait ko ng taong to pero pag-ibig pa rin yung sinusukli niya sa akin. May iba dito sa taong ito. Ganon ang iisipin nila eh. Ano kaya yung iba sa taong ito? So gusto ko rin maging ganon. Kasi ako, pag ako ay nilait susuntukin ko na to. Di ba? Ganun eh. Pag ako nilait inilapusta ng hindi ako papaya, gagantihan ko agad to. Pero hindi. Nilait ko na. Hindi pa rin kumikibo eh. Pagmamahal pa rin ang sinusukli. Mayroong iba dito sa taong ito. So, mga sila, di ba? May kaiba. Gusto ko rin akong maging ganon. There is something different. So pagka nag-share tayo ng mabuting balita, so may power agad. So yun ang pinaka-importante talaga sa buhay ng isang we have to live. We have to live, sabi nga, yung ating pag-asa.
Mahirap pa maging Kristiyano? Sa atin mahirap on our own, di ba? Pero we have the Holy Spirit naman na tutulong sa atin, di ba? So sabi nga rito, if people like what they see, they will listen to what we say. So talaga hindi na tayo mahirapan. Pagka nakikita nila, they will listen to what we say. So we have to practice hospitality. Romans chapter 12 verse 13. So sabi nga rito, ako naman ang babasa, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. So talagang yung pinag-aralan natin, showing mercy to other people. So that is very important. Also, we have to share our time. We have to give attention to those people who are in need of our time and attention. We have to practice hospitality. So in this way, kumbaga, naisa sa pamuhay natin yung ating pag-asa. So importante yon. So number 2, we have to learn it. So how we have to learn it? So sino pa ba ang Brother Rupo, nandiyan ba si Brother Rupo? Pastor, nasa... Ikaw na lang, Hana. Nag-e-echo yung boses niya. Sige, okay. Nasa CR po, Pastor. Ako na lang po. Ikaw na lang. Sa number 2 po, learn it. 1 Peter 3:15. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. So sabi rito, dapat nakahanda tayo. Always be prepared to give an answer to everyone who asks to give the reason for the hope. Dapat lagi tayong nakahanda. Alam nyo, ang isang tao na sinasapabuhay, siya yung tao na laging nakahanda na kumbaga para ipahayag yung ating pag-asa. So napaka na yung number 1 talaga. Before we learn it, we have to live it. Pagka we live it, sigurado nakahanda tayo para ipaliwanag yung ating pag-asa. So number 3, listen first and ask question. So, sino pa ba ang hindi natin natatawag? Nat, ikaw ulit. Hindi ko nakikita sa screen. Proverbs 20 verse 5 po. The purposes of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them po, Pastor. So listen first and ask question. So the purpose, Proverbs chapter 20 verse 5, the purposes of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them. So parang ang puso ng isang tao malalim Pero ang isang tao ro na may insight, kahit na malalim, kaya niyang iahon. So ang ibig sabihin dito, paano ba tayo mag-share ng ating pananampalataya? Una-una, siyempre may mga tayo, di ba? May mga kaibigan tayo, may mga kapitbahay tayo, natin. Sabi nga natin, merong mga hurts yan, may mga pain yan. Ang bawat isa, hindi lang siguro, makikita mo, nakangiti. Pero deep inside in their heart, merong mga
hurt yan, tinatago sa kanilang mga puso. So siguro sa mga pagka nagkukwentuhan, siguro makinig lang tayo kung meron silang kinukwento. Dilalabas lang, parang iniinga. Pero dapat matuto tayo magtanong. Kasi doon sa pagtatanong natin, doon natin sila maililid. Doon natin sila maililid sa ating Panginoon. So, yun ngang susunod natin ay may connection din dito sa sa number 3, yung number 4. Sabi rito, we have to share our stories to them. So, part ito ng ating pagpapahayag ng ating pag-asa sa kanila, pagpapahayag ng ating pananampalataya. We have to listen to them, then we have to ask questions, and then we have to share our stories to them. So sa John chapter 9 verse 25. So tawagin ko ulit si Brad, basahin mo nga. He replied, I know nothing about that one way or the other, but I know one thing for sure. I was blind, I now see. So dito makikita natin na I was blind but now I see. Siguro dati ganun din tayo. Tayo ay may mga karanasan sa buhay na dati tayo bulag, ngayon tayo nakakakita. So dati tayo siguro magulo yung pamumuhay, ngayon tayo ay tahimik na yung pamumuhay. Dati siguro alipin tayo ng mga bisyo na kung ano-ano, ngayon napagtagumpayan na natin dahil kay Kristo. Dati lagi naghihiwalay na mag-asawa, pero ngayon nung nakakakilala kay Kristo ay naging firm ang pagsasama. So meron tayong mga meron tayong mga stories na pwede nating i-share sa kanila. Yun nga yung mahalaga dito yung ating testimony. So we have to listen to them, we have to ask question. And then kung ano yung problema nila, halimbawa, ang testimony kasi natin minsan patungkol lamang doon sa kung paano tayo nakakilala kay Lord, di ba? Hindi lang naman yun ang testimony. Halimbawa, pwede rin naman na financial. Nagkaroon ka ng matinding pangangailangan, pero nakita mo, nag-pray ka, tapos tinugong ka ni Lord, binilis ka ni Lord sa pangangailangan. So that is financial. Meron naman relational. Dati siguro may problema ang mga isa't isa, pero tinugon ni Lord yung problema na yon. So yun yung mga patotoo. Siguro ang isa natin patotoo, baka may mga sakit karamdaman. So dahil nagpray tayo, kumilos si Lord, nagbigay ng kagalingan. So yan ay mga stories natin. So ang stories natin hindi lang nakakompine doon sa kung paano tayo nakakilala sa Lord. So marami tayong stories. Marami nga tayong patotoo. Every Sunday tumatayo nga tayo eh. Ano ba yung ginagawa natin every Sunday? Di ba? Nagpapatotoo tayo. Nagbibigay tayo ng mga Thanksgiving, mga patotoo. So yan ay mga stories natin. So yung mga stories na yan, na naranasan natin, pwede yan maka-encourage sa ibang tao. O alam mo, katulad nga nung ako ay nagbigay ng nag-house dedication doon Calates, nag-house dedication. So ang part ng message ko doon ay yung relasyon namin mag-asawa. So sabi ko kasi importante yung Word of God sa isang tahanan. So sabi ko nga kaming mag-asawa before, wala pa kaming Word of God. 3 beses kami na naghiwalay, off and on. Magsasama, maghihiwalay na naman, 3 beses yun. Pero nung nakakilala kami kay Kristo, ay naging matatag yung aming pagsasama, mag-asawa.
Sabi ko nga sa iba, walang forever. Pero alam ko sa pagka si Kristo ang nasa gitna, meron forever. So, pwede nating itong ma-share doon sa mga, halimbawa, merong mga relational problem about husband and wife na pagka talaga pala sila ay sinuko nila yung buhay nila kay Kristo, ay meron pala talagang forever. Parang ganon. So, we have to, sabi nga daw, we have to share our stories. So, there are times we have to listen to them. May mga problema, magtatanong tayo, ano ba problema mo? Ganyan-ganyan. O, naranasan ko rin yung ganyan eh. Pero sa biyaya ng Panginoon ay tinugon ako ng Diyos. So, sa mga ganyan mga pagkakataon, we have to, sabi nga doon, share our stories to them. I was blind before and now I see. So, yan ay mga patotoo natin. So, we have to share our stories. And lastly, so dito na tayo magtatapos. Number 5 is, sabi nga rito, bring them to worship. Nandiyan ba si Lab? Naka-ano pa ba siya? Wala na po, Pastor. Wala na. Si Alki, nandiyan ba si Alki? Wala po, Pastor. Wala. Ikaw na lang, Sister Nikki. Luke 14:23, and the master said to the servant, go out to the highways and hedges and compel people to come in, that my house may be filled. So sabi rito, bring them to worship. So matapos nating ma-share ang ating pananampalataya, so hindi tayo dapat titigil doon. So ano gagawin natin? We have to invite them. Kasi sabi rito, and the master said to the servant, go out to the highways and hedges and compel people to come in. So we have to invite them. Saan? Sa church. We have to invite them sa saan? Sa worship. So ang tanong nga is, kailan ba tayo huling nag-invite? Di ba? Kailan ba tayo huling nag-invite ng sama ka sa sa church? Ako pagka meron akong nasi-sharean, talagang tinatry ko talaga na ma-invite sa loob ng iglesia. Kaya lang, there are times may mga pagka na-invite mo, hindi natin alam talaga kung sasama ba o hindi. Merong iba na nasama, meron namang iba ay hindi. Ganda nga ng sinabi nga ni Brother Alang kay Ate Lodi, di ba? Daig na daig tayo ni Ate Lodi. Si Ate Lodi talagang lagi siyang merong naiimbita. Talagang nai-invite niya sa worship. So talagang sabi nga, maraming nga reward si Ate Lodi sa heaven. So, kailan ba tayo huling nag-invite? Kailan ba tayo huling nag-share ng ating pananampalataya? Ito ba talaga ay ginagawa natin intentionally? Or baka tayo ay nakukontento na? So, wag natin kalilimutan na ito talaga yung inuutos sa atin ni Lord. Ito yung, kumbaga, parang eternal inheritance natin sa galing sa Panginoon. It is a command sa atin. Kaya nga nung pinag-aaralan ko tong lesson na ito, lalong lalong nagdadagdag ito sa akin na mag-share talaga ng gospel. Kasi sabi nga dito, ang bawat tao pala meron talagang itinatagong mga unmet needs and hurts sa kanilang mga puso. Hindi lang talaga natin alam at talagang kailangan talaga nila si Jesus sa kanilang mga buhay. So talagang dito kailangan natin yung ating mga patotoo. Pagka tayo nag-share ng gospel, hindi lang yung parang, siyempre nag-share tayo ng word of God, salvation, tatanggapin natin sila, pero wag natin kalilimutan yung ating mga patotoo, yung ating mga stories.
share our stories to them. Kasi ito yung karanasan to eh. Karanasan to. Hindi pwede nilang hindi nila pwedeng ibig sabihin ni i-refute yung ating mga karanasan kasi karanasan talaga natin ito sa Panginoon. So, yan yung ating maging tuloy lang tayo habang wala pa si Lord. Tuloy-tuloy lang tayo na mag-share ng gospel. At alam niyo ba, ito yung isang magandang patuto. There are times sa ating mga mahal sa buhay, there are times na nag-aalinlangan tayo na mag-share ng gospel sa ating mga mahal sa buhay. Ako nga, naranasan ko rin yan kasi yung tatay ko, nagsasama pa ako dito ng ng leader noon sa ibang churches pa para mag-share lang ng gospel sa tatay ko kasi hindi ako makapasok eh. Sinesermonan pa ako ng tatay ko pag ako yung nag-share ng gospel sa kanya. So, ginagawa ko, nagsasama ako ng ibang tao para mag-share ng gospel sa kanya. So, may mga ganong mga pagkakataon. Pero ako pa rin yung ginamit ni Lord sa bandang huli para siya ay tumanggap sa Panginoon. Siya ay nasa ICU na noon. So, ang point ko lamang dito is what we sow, we will reap. Ang gawin natin, mag-share tayo sa ibang tao at ang Diyos naman ay may gagamitin para sa ating mga mahal sa buhay. So, ganun yon. Kung ano yung ating itinanim, yun na ating aanihin. Kasi marami na ako naririnig na dapat totoo na yung kanilang mga mahal sa buhay, tumawag, sasabihin sila, oy, alam mo, nakakilala na ako sa Panginoon. Merong ginamit si Lord sa akin. So, yun yung mga mahal nila sa buhay na, kumbaga, ang ginamit ay yung ibang mga tao kasi hindi nga makapasok sa So, ibig sabihin, kung ano yung itinanim natin, yung ating anihin, mag-share tayo sa ibang tao at merong gagamitin si Lord na ibang tao para mag-share naman sa ating mga mahal sa buhay na hindi natin talaga abot para sa Panginoon. So, yun lang mga isang encouragement. What we sow, we will reap. So, reviewin lang natin. So, dito, 5 truths to give you confidence to share our hope. Ano po yung mga 5 katotohanan na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na share yung ating pag-asa. So, everybody has the same longing. I do. So, may mga hinahangad tayo, may mga dreams, may mga longing ng bawat tao. Everybody has the same question. May mga katanungan sila na hindi pa nami-meet. So, kailangan talaga nila ng Panginoon na sasagot sa kanilang mga katanungan. Most people don't really know what they believe. So pagka nakilala nila si Kristo, talagang may establish yung kanilang pananampalataya. Hindi yung palipat-lipat sila kasi hindi nga nila naintindihan yung kanilang faith na pinaniniwalaan. Anyone can be saved if I listen for the key to their heart. So makinig lang tayo, ang bawat tao merong hurt yan, merong need yan. At si Kristo lamang ang makakatugon ng lahat ng ito. People have excuses. May hiyain ako, Lord. Hindi ako marunong mag-share. Pero meron nga tayong Holy Spirit. All we have to do is to obey. Obey lang tayo. We have to be bold sa pag-share ng mabuting balita. Talagang ito na yun. Ito na yung buhay natin. At tayo kaluluguran ng Panginoon pagka ginawa natin yun. So, 5 steps in sharing your faith. How? Paano natin share yung ating faith? Una-una, sa pamuhay. Yun ang napaka-importante. Sa pamuhay natin, ating pananampalataya. Number 2, pagka sinasa pamuhay natin ito, we will learn it. Ibig sabihin, masasagot natin yung kumbaga, kung ano man yung mga katanungan nila patungkol sa ating pag-asa ay ito ay masasagot natin. So listen first and ask question. Makinig tayo sa kanila.
Pag tayo nakikinig sa kanila, binibigyan natin sila ng time, binibigyan natin sila ng attention, nagpapakita tayo ng mercy sa kanilang mga sitwasyon. Then, tanong-tanong lang tayo para maipasok natin yung gospel. At we have to share our stories. So, share lang natin yung ating mga patotoo sa kanila. Pwedeng financial, emotional, sickness. Share natin yung kung paano rin tayo nakakilala sa Panginoon. Then, we have to invite them. Kasi pagka hindi natin sila na-invite sa loob ng church, hindi natin sila na disciples, babalik din at babalik sila sa dati nilang pananampalataya. Kasi siyempre si Satan hindi naman papayag ng ganun-ganun lamang. Labanan talaga yan. So talagang we have to take care of them. We have to become a discipler to them. We have to disciple them. Alagaan natin sila kasi baby pa sila sa pananampalataya. We have to always invite them every Sunday. Kamustahin sila sa kanilang pananampalataya. So, mga ganun ba? So, kailangan natin gawin yung mga bagay na yun. Close in touch with them. Alagaan talaga natin sila at kamustahin sila sa kanilang mga katatayuan at kalalagayan. Kaya nga, importante yung ating sana mga Bible study para close contact tayo sa kanila at makapag-penetrate pa tayo. So, sa ngayon kasi ay hindi pa natin makagawa yung mga physical gathering. Pero hindi naman tayo dapat na mapigilan ng kaaway. So, gawa pa rin tayo ng paraan. So, ito yung ating discovery question. Sabi rito, name at least 12 person you thought who doesn't know Jesus. Put it in small sheet of paper. So, meron ba kayong mga ballpen at papel? Sige, ilista nga natin 12 tao na hindi pa nakakakilala kay Lord na gusto natin silang madala sa Panginoon. Sige, lista lang kayo 12. Kung kayo ay tapos na, thumbs up lang.
Okay, tapos na. So yan 12 na yan ay pagpe-pray natin ngayon. So pag-pray natin yung 12 na yan na makakilala kay Lord. Pero hindi lang natin ito pagpe-pray sila ngayong gabing ito, kundi idikit nyo yan sa inyong mga kwarto o iipit nyo yan sa inyong mga Bible. Ilagay nyo yan sa inyong daily devotion notebook para hindi nyo malimutan at tuwing kayo ay magpe-pray, isama nyo yan sa inyong panalangin. Yang 12 tao na yan na makakilala sa Panginoon. So, let's have a minute. Pag-pray natin sila sa loob ng 1 to 2 minutes. Pag-pray natin ang mga taong yan. Sige. So praise the Lord. So yan ay continuously pag-pray natin that the Lord will open their hearts, that they will know the Lord sa kanilang mga buhay, na sila ay maging makakilala sa Panginoon. Alam nyo, hindi kalooban ng Diyos na ang isang tao mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So we believe na as we pray for them, siyempre gagawin natin yung natutunan natin ngayon at gagamit pa rin si Lord ng mga instrumento kung hindi natin sila ma-reach out. Gagamit si Lord ng mga instrumento para sila ay makakilala sa Panginoon. So believe it in your heart that the Lord will touch them. Okay. Sa pangalawang question is, tawag lang siguro ako ng tatlo. Actually, ito parang Thanksgiving na rin to eh. Patotoo. What is one of your I was blind but now I see? Ano ba yung isang pangyayari sa ating buhay? Whether it is a financial, na dati meron kang pangangailangan, biglang tinugong ka ni Lord, o meron kang dating sakit karamdaman, tinugong ka ni Lord, or pwede rin naman na kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Ano ba yung mga circumstances na dati I was blind but now I see. Na pwede nating magamit ito na testimony, patotoo, na magamit natin ito sa mga pag-share natin ng
Word of God. So baka may gusto mag-volunteer. Aking asawa. Atay. Lupit ka para Thanksgiving lang naman. Ano natin. Before kasi, I was blind before. Yung hatred ko sa parents ko, since childhood. So tumanda na ako. Nung nag-daily devotions tayo, unti-unti nababasa ko yung mga about forgiveness, about love. Napakalaking bagay talaga nung araw-araw na daily devotions natin. So from there, parang nag-i-speak sa akin, sa aking isipan, how to forgive them, kalimutan na yung lahat, nandyan yung kahit ikaw nilalamangan, okay lang, basta hindi lang ikaw yun, basta wag ikaw ang nanlalamang. Hindi bali na ikaw yung lamangan, wag lang ikaw yung nanglalamang sa kapwa mo. Ano ko na rin yan, although before, alam ko naman sa puso ko yun yung wag kang malalamang ng kapwa mo. But, the time na ginawa sa akin, everything pinasa Diyos ko na lang. And I know, si Lord, hinihil niya yung heart ko. And ang lahat is, parang wala na, parang na-forgive ko na ang aking parents. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, aking asawa, sa maganda mong patotoo for God's glory. So, kung titignan natin, ano kaya magiging impact nito pagka ito ay ginagamit natin na isang patotoo sa mga nashare natin? Halimbawa, yung nashare natin ay dinala tayo ni Lord daw, meron pala siyang hatred sa kanyang puso. Meron pala siyang unforgiveness sa kanyang puso. Di ba? Yun ang kanyang hurt sa puso niya. Tapos, dumating sa punto na ma-share natin itong mga ganitong bagay. Siguro ang laki ng ng impact sa kanya, di ba? Na talagang iba pala talaga nagagawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Natututo na magpatawad ang isang tao na kay Kristo. So, malaki yung magiging impact nito sa mga tao na nasi-share natin. So, mga ganong aspect ba na meron tayong mga baon-baon. Ano man yung ating marinig, meron tayong baon sa ating mga puso na hindi tayo nag-iimbento. Di ba? Talagang mga karanasan natin ito. Siguro baka may problema na yun natin, financial, o meron kang maalala naman na ganitong mga sitwasyon sa buhay mo na pwede mong i-share din sa kanila. So, eto mga testimonies na ito, mga I was blind, but now I see. So, ipunin lang natin ito sa ating mga puso at ito'y gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Sa tawag pa tayo ng dalawa, baka may gustong mag-volunteer. Parang ito ay patotoo na lamang. Sino ang gustong mag-share? Brother Elmer, baka gusto mong mag-share? Pastor, may share po ako dito. Nakakaraan lang. May nagpunta sa bahay. May nagpunta sa bahay. Nangihingi siya. Parati siya nangihingi sa akin. Sa bahay, natawag, nag-doorbell. Binibigyan ko naman na may pagkakataon na binigyan ko na siya. Minsan bigas, minsan Lucky Me. Binigyan ko na siya. Pinagsabihan pa ako ng masama. Yun ang hihingi, Pastor. Yun, syempre, kung sa ibang tao, iba na kasi binibigyan mo lang nga ng bigas, binibigyan mo lang nga kasi sobra na nga siya, may aparati siya na hingi. Binibigyan ko,
Eh, narinig din yung nung nasa labas. Oh, Kuya Elmer, binigyan mo na nga, ganyan nung ka pa. Kaya mo lang siya, alam ni Lord yung ginagawa niya at ginagawa ko. Yun nga, Pastor, napakalaga na yung nasa Panginoon ako dahil kumbaga sa yung pagmamahal Panginoon ng tinitinaw yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kasi yun nga Panginoon yung binigay na nga ni Lord yung buhay niya sa atin. Kaya nga Pastor na hindi natin dapat sayangin ang ating buhay, kundi dapat ilagak natin sa Diyos ang ating buhay ng buong puso hanggang sa katapusan. Yun lang po, Pastor. So, ganda rin pa ito. Thank you, Brother Elmer, no? Di ba? So, Pastor, may bahabol ako. Pastor. Sige. Okay. Pastor, kasi nung nakakaraan, sumakit ang ulo ko. Sa gulayan, nasa gulayan ako. Iniwan ako ni Sister Babes. Nahilo ko. Bago ang mata ko, nagwating-wating. Ang ginawa ko, Pastor, nagpray ako. Hindi ako kay Lord. Nawala, Pastor. Nawala siya hanggang sa pag-uwi namin. Kaya salamat sa Panginoon sa kabutihan niya talaga. Thank you, Lord. Ilang, Pastor? Pahabot lang. So yung mga ganyan mga pagkakataon, pwede rin nating magamit yan, di ba? Kung may mga ganyan ding silang mga karanasan, di ba, may encourage natin sila na baka sabihin, tumulong na nga sila tapos hindi man lang sila, kumbaga, kung ano pa yung sinukli. So meron din silang ganyang karanasan, di ba? Nag-sharing kayo. So, pwede mong maipasok yung mga ganyang mga patotoo na talagang pagkakatiwala mo na lang sa Panginoon. So, mga ganun bang mga bagay. So, sakit karamdaman din kung paano tayo pinagaling ng Panginoon. So, yan ay mga patotoo natin na pwede nating magamit sa Panginoon. So, last, sino pa ang gusto mag-share? Meron pa ba? Sa pang magbabolunteer. sabi ng aking asawa, sila lang daw dalawa may pinagdaanan. Yung iba raw ang pinagdaanan. Tayo lang, Brother Elmer, may pinagdaanan. So, lahat naman tayo may pinagdaanan. Nahiya lang siguro yun. May Holy Spirit daw tayo, wag daw tayo may bibigyan daw ni Lord yung tamang salita. Kasi na magbabolunteer. Wala ba? Sister Chloe, meron ka bang baka gusto mong ipatato, mga pandemic na to? Hindi. May gusto siyang share. Sige. Yung sa akin, Pastor, yung I was blind and now I see. Ito actually recently lang. Di ba naka-pending kami sa trabaho ako. Tapos open na open na ulit kami sa operation. Pero yung nga po iba naka-duty na. Ako hindi pa. Ngayon po, meron pong isa sa mga receptionist namin, sabi sa akin, Ma'am, meron bang nag-inform sa'yo na yung mga gamit mo sa drawer inalis? Meron po kasi akong drawer doon sa may reception area. Sabi ko, wala. Sabi ko, gano'n. Naku ma'am, sabi ko gano'n. Di parang ang dating sa akin, hindi maganda dito ba? Sabi kasi yung receptionist na nagsabi sa akin, parang wala man lang pa-abiso. Siyempre, hindi lang kumbaga supervisor ako doon. Parang tapos sabi ko, baka instruction ng general manager yun. Okay lang. Kasi yung nagtanggal po ng gamit ko doon, although mas mababa naman sa akin, senior receptionist yun. Sabi ko, baka instruction yun ng general manager natin na alisin muna kasi gagamitin, may bago silang plan doon sa operation, okay lang. Ang sumbong sa akin, sumbong talaga o report, sabi, ma'am, hindi galing sa general manager yon.
talagang nag-decision na siya, pumapakal talaga yon. Sabi niya, mukhang gusto niya, sabi ko, baka gusto niya, sabi ko mukhang wala na akong babalikan doon, mukhang may ano na, may nakaabang na sa akin doon. Parang ganon. Kaya sabi na, inaisip ko na lang na syempre sa part ko, di ko ba, parang nakasama din loob. Ano ba yun? Wala. Buti kung ang nag-decide nun yung higher management, mas maintindihan ko. Kaya lang kung yung parang mas mababa sa'yo, hindi po ba, parang yun nga, yung sa report na hindi ka man lang inabisuhan, ma'am, na yung, di ba may mga although sinabi ko, yung laman ng drawer na yon, mga gamit din naman sa operation. Sabi, ang sinagot ko na lang, sige, kung doon sila masaya, bayaan mo na lang sila. Kako, ayoko nang mag-react muna sa ngayon. Ang akin lang, kako, kung halimbawa, wag sila maghahanap sa akin ng yung form nasaan, pagbalik ko, kung saan ko nilagay. Kasi, pinakialaman na nila yung drawer na yon without informing me, parang ganon. So sa ngayon, sabi ko na lang doon sa nag-report sa akin ng ganon, hayaan mo na sila, kung dyan sila masaya, sabi ko ganon. Kasi inisip ko, kung ako lang, sabi ko, inisip ko kung hindi siguro Christian or wala akong takot kay Lord, isipin ko kung ano yung siyempre yung magiging epekto nun ba. Alam niyo po yun. Kaya sabi ko, yung pagiging kalmado, parang isa na yun sa mga naging learnings ko, Pastora. So, ayun, pinagpe-pray sa mga na, ayun, maging ano sila, parang gano'n. Fair naman, parang gano'n. Yun, Pastor. Lord. So, sabi nga, kung hindi Kristiyano, baka nagkaroon ng violent reaction. No? So, yun nga. Yun ang mga ating mga testimonies na pwede nating magamit din sa mga ating mga nasishiran. God bless. So, meron pa bang magpapahabol? Kung wala na magpapahabol, tayo ay mananalangin na. So, next week pala, before we pray, ano lang natin, exam lang natin, para ma-acknowledge ko naman yung sino yung mga nakatapos ng ating discipleship training program natin. Ano nyo lamang yung lesson 1 to 6? Ano yung inyong mga naging learnings? Parang yung kanina, yung na-share natin kanina, tapos may konting ano lamang, hindi mo kailangan mahaba. Explanation ng bawat, ano ba, 5 building blocks, o ano-ano yun, tapos konting ano lang, konti lang bang explanation. Hindi namang pahabaan. So, importante lang ay meron tayong natutunan. So, hanggang ang deadline natin is next week. So, meron tayong 1 linggo para gawin yung ating mga examination. Wala nga pala kami next week. Pero gawin nyo na. Hindi, online naman eh. Pwede naman i-submit ng online. Kahit, send nyo na lang sa akin. PM nyo na lang sa akin. So again, sige. Kung meron pa kayong mga tanong, meron pa bang tanong? Kung walang tanong, tayo ay, mag-pray na. Okay, let us close our eyes and bow our head. Lord, sa mga oras po nito, nagpapasalamat po kami sa mga oras, Lord, na ipinagkaloob mo nga po, Lord, sa amin. Makapag-aral po kami ng yung salita agad. At salamat po, Panginoon. Ginabayan mo po kami, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Lord, na hindi lamang po ito amin pong matutunan, Panginoon. O mailagay, Lord, sa amin pong isipan, kundi mailagay po namin ito, Lord, sa amin pong puso, Panginoon. Ang mga bagay, Lord, na natutunan po namin. And we pray, Lord, na ito po, Lord, ay amin pong may apply pa, Panginoon. Alam po namin na napakahalaga po, Lord, ng mga lessons na ito na amin pong napag-aralan, O God. This is the door, Panginoon. Kumbaga, mga pintuan, Panginoon, upang kami po, Lord, ay maging
kalugod-lugod at karapat-dapat, Lord, ng mga disciples mo, O God. And someday, Panginoon, sasabihin mo po sa amin, Lord, that we are good and faithful servant po, Panginoon. Lord, we continuously, Lord, pray. Gamitin mo po, Lord, ang bawat isa. Bigyan mo po kami, Lord, ng kalakasan. And we continuously, Lord, pray, Lord, na pagpalain mo po, Lord, ng bawat isa. Alam po namin, ang bawat isa, Lord, ay may mga sitwasyon, O God, as we continuously living in this world. Alam po namin, may mga sitwasyon po kaming kakaharapin, O God. Pero pinangako mo po, Panginoon, Lord, na bibigyan mo po kami, Lord, ng tagumpay sa bawat sitwasyon na ito, Panginoon. You will not leave us. You will not forsake us, Lord. You will continuously, Lord, to bless us po, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Gabayan mo po kami. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Katakpuin mo po, Lord, kami sa aming pong lahat ng mga pangangailangan, Lord. Whatever it is, Lord, mga pangangailangan ito, whether it is financial needs, whether it is emotional needs, whether it is physical needs or spiritual needs, Panginoon, whatever needs, Panginoon, kaya mo po itong katakpuin, Panginoon. At alam po namin, Lord, meron po kaming isang Diyos, Lord, na nagmamahal po sa amin, Panginoon, na kayang tumugon at kumatakpo, Panginoon, Lord, ng lahat ng mga pangangailangan na ito, Panginoon. Sapagkat meron po kaming isang Diyos, Lord, na umiibig ng walang kapantay, Lord, sa amin, O God. Lord, again, continue, Lord, to bless us. Let your favor be upon us po, Panginoon. At continuously, Lord, to use us, Lord, mightily, Lord, for the expansion of your kingdom po, Panginoon. Samahan mo po kami, again, Lord. At Lord, again, sa darating, Lord, na linggo, pagpalain mo po, Lord, aming pong pagsamba, aming pong pagpupuri, Panginoon, at sa mga taong ito na nailista po namin, Lord, sa munting papel na ito, Panginoon, kayo po, Lord, ang gagawa, kayo po, Lord, ang kikilos, Panginoon, upang ang mga taong ito, Panginoon, ay makakilala po sa inyo, Panginoon. Lord, inaangkin na po namin ito, Panginoon. Lord, ang mga taong ito, Panginoon, Lord, they will know you as their Lord and their Savior, Panginoon. Marami pong salamat. Bless each and every one of us po, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord, ng isa pong masarap na pagtulog nga po ngayong gabi hanggang sa araw po, Lord, ng bukas, Panginoon, ay patuloy po namin maranasan sa araw-araw ang iyong pong biyaya at pagpapala at kalakasan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Ito po ang aming pong dalangin. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray. Amen. Amen.